Magandang umaga kay ASEC Vigor Mendoza II. Kausapin po natin sa oras na 6:32. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga, Alvin. Mga kamusta lang kami sa usad ng service contracting na sinimulan po kahapon. Kumusta pong usad, ASEC? Medyo nababagalan pa ako, Alvin, no, sa onboarding ng ating mga sasakyan. No? As of last night, little over 1,000 operators ang nag-sign up na, nag-onboard online. No? So, ang sinasabi ko sa ating mga regional directors, huwag na natin sila hintayin. Let's go down to the terminals. Baka hindi sila marunong mag-online. Sabi ko, pero mga hindi tech-techy dyan. No? So yun, tutulungan na natin mag-onboard sila. So hopefully by today, makuha na namin yung mga targets na gusto natin. At kamoy hindi na kailangan ng GPS kasi may mga nagrereklamo na mahal din daw ang GPS. So hindi na kailangan yun. Opo, we took the cue from Congressman Franz Pumare, no? Nung nasa house ako last Monday, tinanong ako tungkol dyan. No? So we took the opportunity to take a second look sa GPS requirement. No? At nakita nga namin may mga konting problema, not to mention the cost. No? So we decided to do something else. No? At pinakita naman sa akin ng aming mga IT people itong QR code technology to monitor yung pagpasok-labas ng mga sasakyan. No? So yun naman na kailangan namin ma-monitor online para to help us also dun sa back-end, no, sa pagbabayad ng kanilang payouts para mabilis. No? Kasi kung papel ang gagamitin namin, ang hirap pag papel eh. Oo. So this the QR code system na nandiyan na naman pala yan, was responsive naman dun sa issue ng payout system namin. So okay naman. So wala na po GPS. Kung wala kayong GPS, we will not use it. No need to get. Pero kung meron ka, gamitin na natin. So far, sa unang araw, magkano nailabas na pondong pantulong? Hindi pa kasi today pa lang natin malalaman yung mga pagpasok ng mga claims today. So right now we don't know yet. Pero mababa pa yan kasi hindi pa lahat ng rota nag-activate yesterday. Opo. Yung EDSA busway lang ang nagsimula yesterday, and then around 2 or 3 routes lang ako nagsimula. At sa hapon na po nagsimula, iba. But today, anong arangkada today? Well, I hope dun yung mga nag-onboard last night, running na today, no? So we will monitor that. I'm on the road right now dito sa EDSA busway just to make sure everything is in order. Tapos diretso naman akong Botigas to check yung mga feeder routes natin na dapat tumatakbo na. Yung boss nyo pala ay hinihikayat din yung mga LGU na pwede din sila magkaroon ng PUV service contracting programs kada LGU, ASEC. Oo. In fact, meron yung mga libreng sakay, no? Gaya ng Maynila, we've heard of that. No? Quezon City, dire-diretso naman po yan. So we're hoping the other local government units, tulungan na rin tayo sa bagay na to. Opo. Ngayon, meron pa rin pong transport strike, ASEC. Ano po? At Opo. ang boss mo again, si Secretary Banoy, ang gusto niyang diskarte ay dialogue. Kausapin Opo. natin kasi kailangan din ng tulong yung mga nag-strike. Kaya nga sila Opo. nagtitigil pasada Opo. dahil kailangan ng Opo. tulong. Ano po? Paano bang diskarte Opo. mo rito? Sabi ko, we're open to dialogue. Narinig ko lang, parang gusto lang nila maglabas muna ng kanilang hinaing bago mag-usap-usap. So, okay naman yun. After that, usap tayo. Let's sit down and discuss kung ito pa mga problema na pwede natin address. Ang gobyerno naman very responsive. Ang gobyerno naman hindi close-minded to anything. No? We're open-minded to all options para marakos natin itong problema natin ngayon. Pero ang mga ito, pag ikaw ay sumali sa tigil pasada, sana ASEC, ay hindi naman po ibig sabihin hindi kayo tutulungan. Dapat, meron pa rin po silang ayuda, ha? Yes. Opo, wala. Yung ating service contracting program, online system po yan. Wala ko tayong pinipili dyan. If they want to join, they can just, sabi ko nga, sumali na lang sila kaysa mag-strike. Kasi at least dito, positive. No? Kahit paano, kikita. Pag nag-strike sila, hindi sila kikita. Tapos yung ating mananakay, mahirapan pa.
Oh, tama, tama. So pwede silang sumali diyan, pati na rin dun sa mga ayuda na 10,000, dapat kasali din po Yung- sila. Opo, yung 10 peso discount po yan, open to all po yan. Pati yan, Minomonitor din po tayo yan, 52 gas stations. Basta kayo ay duly franchised vehicle, AUV o jeepney, tatanggapin po ng gas station yan. Wala akong pinipili yun. Ay, buti nga nabanggit mo yan, Asek, kasi nabanggit ni Secretary yang kahapon, Secretary Garin. Opo. Paano ba yon? Sabi niya, basta ikaw jeepney at kasali ka sa listahan, may diskwento ka kaagad. Paki-simplify mo nga, sino ang eligible Opo. dyan sa discount? Ang meron kasi tayong app doon na ginawa ng Land Bank. Ang qualified po, basta you are a duly authorized unit under LTFRB, no? In-upload ho namin sa Land Bank IT app lahat ng mga meron ng prangkisa, provincial authority, special permit, ina-upload ho namin yan. Para sa ganun, pagpunta po ng jeep sa gas station, yung gas boy, hawak-hawak na po yung app niyan sa kanyang telepono, sa download na sa app niya. Tapos, bubuksan lang niya yun, ita-type na niya yung plate number dun sa sasakyan, and the application will tell the gas boy kung itong sasakyan na to ay authorized ng LTFRB o hindi. At kung authorized siya, doon na, makikita na kung magkanong discount ang available sa kanya. Magkano nga bang discount? The discount is 10 pesos per liter, 30 liters a day. Aba, malaki-laki din yun, ha? O, ba, 300 piso yan, Alvin, no, araw-araw. Tapos, for 1 week, you have 1,500 pesos yan, 150 liters. So, pero 30-30, hindi mo pwedeng ubusin sa isang araw yan, ha? Oo. 30 days yun. What about 30 liters yun. What about yung gasolina, yung mga rider natin, yung mga Grab natin, yung mga UV Express, merong gasolina dyan, Papalawakin daw ang discussions, eventually gasoline fired engines isasama natin. Ito lang pasimula kasi we are testing the system also, no? So after a few days, sabi ni Sec Sharon, pag maayos na lahat, nationwide application naman. Then we would expand it to other modes of transport. So sa ngayon, diesel muna ang may diskwento. Opo. Tapos sa mga susunod na linggo, gasolina naman. Opo, sa maayos na yung sistema, that's the projection po. Hindi lang ho other modes of transport, pero papalawakin po yan outside Metro Manila. Opo, kasi po... On all, Alvin, we want to involve the 14,000 gas stations na registered sa DOE, no? For a nationwide application nitong 10 peso per liter discount. Opo, kasi po yung mga taxi, karamihan po ng taxi, pati na po TNVS, gasolina po eh. Gas. Oo. Yung rider, lalo na yung rider, lahat gasolina, yung mga motor. Opo, the race na po yan. So pati na, aabutin na rin po yan. Okay. Very good. Maraming salamat, Asek. Tuloy-tuloy lang, ha? Hanggat kaya po, yung puso mo, alagaan mo, pero hanggat kaya, todo trabaho lang. Thank you, Alvin. Mabuhay ka. Maraming salamat si Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, o yung